President Noynoy Aquino dropped the RH bill from his list of legislative priorities. This came despite the President's initial pro-RH pronouncements and the persistent pro-responsible parenthood positioning. Removing the bill from his list of urgent measures was a big disappointment at best and a betrayal at worst. Dismayado ang blogger na si Beth Angsioco sa pang-iisnab ng Malacanang sa Reproductive Health o RH Bill. Nabago ng nabago. Ngayon nga, kahit dun sa pagiging priority ay hindi na priority. Women's rights advocate si Angsioco. Umasa siya na pagkaraan ng higit isang dekadang pakikibaka, maipapasa na rin bilang batas ang RH Bill sa termino ni Pangulong Aquino. Sa simula pa lang kasi ng kampanya ni Pinoy, nagpahayag na raw ito ng suporta sa RH Bill. Aminin natin, may issue na kailangan i-educate lahat. At yung educate sa akin, yung first focus is parents have a responsibility to the children they'll be bringing in. Therefore, there is a need to plan their family to meet the needs adequately. Nung unang mga tanong sa kanya ng tungkol sa reproductive health, ang pagkakaalam ko, matibay yung kanyang pagsagot na ako ay naniniwala sa reproductive health bill. Noong kampanya, ibinenta pa nga raw si Pinoy bilang the only pro-RH candidate. Pinutakti siya ng mga kalaban ng RH bill. Hindi tumitigil yung kanyang pagtuligsa sa kanya, lalo-lalo na ng Simbahang Katoliko, ng CBCP. Noon pa man, napansin na ni Angsioco ang bahagyang pagkambyo ni Aquino para umiwas sa atake ng simbahan. Lumabas yung suggestion na kung ibahin kaya yung pangalan para sa ganon ay hindi masyadong mabigat. Kasi alam naman namin na controversial. Sa meeting daw na pinamunuan ng media strategist ni Pinoy na si Yoli Ong, Responsible Parenthood Bill ang itinawag nila sa Reproductive Health Bill. Kasama si Angsioco sa meeting bilang supporter ng panukala. Anila, mas mabango at di masyadong kontrobersyal sa pandinig ang terminong responsible parenthood. Mas madali raw itong matanggap ng simbahan. Ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng impormasyon ng mga magulang tungkol sa pagpaplano ng pamilya para sa ganon, mas maayos yung buhay na pwede nilang ibigay sa kanilang magiging anak. Pero sabi ni Angsioco, mas malawak ang saklaw ng RH Bill at mas marami ang buhay na masasagip dahil nakatutok ito pati sa pagpigil sa pagtaas ng maternal mortality rate sa bansa. Pag sinabi natin maternal mortality rates, 11 babae ang namamatay araw-araw dito sa Pilipinas dahil sa mga komplikasyon na may kinalaman sa pagbubuntis at panganganak. At ang mas nakakalungkot pa dito, 11 babae na namamatay, ang marami dyan ay mahihirap na mga kababaihan. Kahit daw ang pagtugon sa kakulangan ng mga pampublikong ospital at paanakan sa mga mahihirap na bayan ay sakop ng RH Bill. Noong una, hindi na bahala si Angsioco na responsible parenthood at hindi RH Bill ang isinusulong ni Pinoy. Kasi alam naman natin pag panahon ng eleksyon, iilag, di ba? Iilag para hindi masyadong tamaan, ganon para hindi masyadong masira ang imahe. Kasi ang sabi nga, ang politika ay addition at hindi subtraction. Naintindihan namin yun. Pero dahil nga dun sa assurance na ang Pangulong Aquino, ang kandidatong Aquino nung panahon na yon ay para sa RH Bill, hindi kami nag-worry. Mula sa akin yan, ako po, ginagawa ko lang, inuulit ko yung mga sinabi ng public ko. Ganun pa man, ang tingin ngayon ni Angsioco, 10 ng iba pang sumampalataya sa ipinangako ni Pinoy noon, isusulong pa rin naman ng Pangulo ang RH Bill, kahit pa magalit ang simbahan. Parang I felt so betrayed at that moment. I didn't expect him to back out of the RH Bill and the Freedom of Information. Yung 2 bills na yun. He might have made boo-boos in others, but not that.
Aminado ang blogger na si Noemi Dado na hindi niya binoto si Pinoy noong nakaraang eleksyon. Pero dahil sa pagsuporta nito sa RH Bill, madali raw siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa bagong Pangulo kahit base sa mga record, halos wala itong ibinuga bilang kongresista at senador. Yung nag-announce ang candidacy, he will say, I don't care if the bishops don't support me. I don't want a church-run state. Yan ang statement niya. Hindi ko pinoto si Noynoy eh. Pero gusto ko yung nag-support siya ng RH Bill. Katulad ni Ang Sioko, matagal na ring nagsusulat si Dado tungkol sa RH Bill. Mainit daw ang pagtanggap ng mga tao sa cyberspace sa kanyang mga tinatalakay ukol sa reproductive health. One of the first entries I wrote was sex education in the Philippines. That was 2006. Ang dami kong comments ha. And these are internet users, educated like me. And they told me they don't know how to teach sex sa mga bata. Mabuti na lang daw at kasama ang sex education sa RH Bill dahil walang sapat na kaalaman ang mga Pilipino tungkol sa sex, graduate man sa kolehiyo o hindi. Majority sa sumusulat sa akin na mommies, siguro 95% don't know how to teach sex education. Naaalarma sina Dado at Ang Sioko sa sitwasyon, lalo na ngayon at ang inaasahan nilang pinakamalakas na kakampi ng RH Bill ay tila bumitaw na sa laban. Ano nangyari? Just a few days before, may pastoral letter. So, nagsulat talaga ako kaagad about it. And Twitter reacted, daming talagang reactions. They were saying na he was a coward. Ganyan. And the real boss is not really us, kami. CBCP ang boss. The church has the right to say whatever it feels like saying. Pero, dahil ang relihiyon ay relihiyon, at ang Estado ay may responsibilidad. At ang Estado, ang responsibilidad niya ay para sa lahat ng mamamayan at hindi para sa isang relihiyon. Dapat ang tinitignan ng Estado ay yung kapakanan ng nakararami. I would like to clarify that the position of the President remains the same. He is staunchly behind responsible parenthood. That has not changed. However, we've explained in the past few days what actually happened. We have committed to the dialogue with the CBCP. And Itinatanggi ng palasyo na nagbago na ng isip si Pinoy. Nais lang daw ng Pangulong makipagdialogo sa mga obispo bago ikasa ang kanyang sariling bersyon ng RH Bill o Responsible Parenthood Bill na katanggap-tanggap sa kanya. Upon the initiative of Malacanang, yung pakikipag-usap na yon. So, kami naman, ang sabi namin, kausapin mo rin kami, hindi lang yung mga bishops. Tingin ni Ang Sioko, kahit anong mangyari, wala nang patutunguhan ang pakikipag-usap ni Pinoy sa simbahan. Sarado na raw kasi ang isip ng mga obispo. Iniisip ba ng Presidente Noynoy na ang CBCP ay papayag doon sa pagkakaroon ng pills, doon sa pagkakaroon ng IUD, sa paggamit ng iba pang mga family planning methods? Hindi ko nakikita na ever papayag ang CBCP sa ganyan. So, ano yung pupuntahan ng dialogo with CBCP? Pagkat sa huli, ang pinakamahalaga ay ang biyaya ng buhay. Sa kanyang social contract noong panahon pa nung kampanya, yung responsible parenthood. Sana hindi mo matakot si President Noy. Ang tanong, kailan magkakaroon ng lakas ng loob si Pinoy para ipagtanggol ang RH Bill? Sinisingilan naman siya ng publiko sa sinabi niya, he promised these things. He said that it's gonna be for change.